Bantay sarado ng Bureau of Customs at hindi na pwedeng galawin o gamitin ang 28 luxury vehicles ng pamilya Diskaya. Kanina po muling kinalambag na marelista ang kanilang compound sa Pasig City. Saksi si Chino Gaston. Tila minumulto ng damdaming galit sa anilay anomalya sa flood control projects ang compound ng mga Diskaya na kasama sa mga isinasangkot sa mga questionableng proyekto. 3 sa mga realistang nagtungo sa gusali ng St. Gerard Construction kanina ang nagbihis multo bilang simbolo raw sa pagiging ghost project umano ng ilang proyekto ng DPWH. Hindi lang kaban ng bayan yung ninanakaw nila, buhay, pangarap at kinabukasan po naming mga kabataan. Kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng muro investigations lang. Nakabantay ang Pasig Police sa protesta ng Akbayan kanina. Dadagdagan sila ng mga tauhan ng NCR Police Office. Sa ulat ng DZBB, 24/7 na ring nagbabantay sa compound ang mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Ang mga nagbintura naman sa gate at bakod ng gusali kahapon na mula sa ibang grupo, tukoy na ng NCR Police. Desidido pa rin ang mga Diskaya, nakasuhan sila. Magpapile po tayo ng malicious mischief, vandalism, unjust vexation, and also alarms on scandal. Malaya po silang makapagpahayag ng kanilang saloobin. Huwag tayong gagamit ng dahas, pananakot at kung anumang paninira ng propiedad, kagaya po nung nakaraang rally. Sa ngayon, kumpleto at natipon na sa loob ng St. Gerard Building ang 28 luxury vehicles. Tugma sa bilang na inamin ni Sara Diskaya sa Senado. Hindi na sila pwedeng galawin, buksan o gamitin. At dahil nasa kustodiya na ng Bureau of Customs, babantayan ng mga ito ng customs officers. 2 minibus ang iniharang sa mga luxury vehicle bilang proteksyon sakaling batuhin ng mga ralista. Muling git ng abogado ng mga Diskaya, kompleto sa LTO documents ang mga sasakyan. At kung merong mang pagkukulang sa mga importation at buwis ng mga sasakyan, handa naman aniya ang mga Diskaya na bayaran ng mga ito. Lahat po ng 28 cars, ito po ay locally purchased. When I say locally purchased, binili po nila sa mga lokal na rehistradong car dealer. Lahat tayo buyers in good faith. Ito po'y lahat ay dokumentado po. Dadalo rin daw ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate hearing sa Lunes bilang pagsunod sa sabina sa kanila. Kasama rin ang ilang kumpanya ng mga Diskaya sa mga kontratistang inisyuhan ng sabina para dumalo sa pagdinig ng House Infrastructure Committee sa Martes. Tiniyak naman ng Department of Justice na hindi lumabas sa bansa ang sinumang miyembro ng pamilya Diskaya na pinababantayan sa ILBO o Immigration Lookout Bulletin Orders. Kasama rito ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya at pamangkin nilang si Maria Roma Diskaya Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Yung major Diskaya people hindi naman nakalabas. Basta ang aming nilabas doon, ang aming lagay na ILBO was what was requested by Senator Marcoleta, the chairman of the Blue Ribbon Committee, and Secretary Vince Dizon. Tila multo naman daw na nagsulputan ulit ang mga tauhan at kagamitan ng St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari rin ng mga Diskaya sa iniwan nilang proyekto sa Gloria, Oriental Mindoro ayon sa mga opisyal at residente doon. Taong 2022 raw sinimulan ng flood control project sa barangay Buong Lupa at taong 2023 inulat na kumpleto. Pero hindi raw nasunod ang orihinal na planong 325 meters na proyekto. 186 meters lang ang nabuo. Kaya sa halip na ghost project, iba ang tawag ng gobernador. Manananggal. Kasi yung kalahati buo, yung kalahati nawawala. So ngayon gusto magdugtong. Tapos nung pumutok ang issue, saka lang sila ulit nagparamdam. Wala namang pahayag ang kampo ng mga Diskaya kaugnay dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.